it's our last day here in Hue. Also here in Vietnam in general. So inulan kami sa Hue. So kahapon, 'di ba, kagabi nag-coffee shop lang tayo kasi nga maulan. Hindi na kami nakapag-visit dito sa Citadel. Andito kami sa Citadel today. O ito yung kanilang Imperial Palace. But kahapon kasi umulan kaya hindi kami pumasok kasi baka masayang lang kasi medyo expensive yung entrance dyan. 200,000 Vietnamese dong for one person. So that's around 450 pesos, ganyan, something like that, 430 pesos. Eh kung umuulan din kami sa loob, sayang naman, kaya nagkape-kape na lang kami. Cafe hopping kami. So ngayon hindi na siya umuulan. But still hindi kami papasok na kasi actually maulan pa ngayong umaga. Medyo tumigil lang ngayon, ano na, mga mag-11 na dito sa Hue. Mag-11 na. Tumigil yung ulan kaya lumabas kami, pero hindi na kami papasok kasi sayang lang yung oras na. Dahil 1:30 yung aming limousine going back to Da Nang. Kasi ang flight namin tonight ay 10 p.m. So may time pa para mag-ikot dito, pero hindi na namin papasukin to. Tatry namin kung pwede makapasok kahit doon lang sa gate para makita nyo yung kahit yung gate lang. And then after this, baka magkape-kape lang kami, magpunta kami ng Dong Ba Market. Pero Hindi nakapag-bike. Oo, yun pa pala. Isa sa namin nagawa dito sa Vietnam trip, dito sa Hue, is yung mag-bike. Kasi nga, maulan. Di ba sabi ko nga sa mga nakaraan nating vlog, very walkable city talaga tong Hue. Walkable, bikeable, lahat na. Livable, lahat ng may ball. Pwede mong gawin dito. Sad to say, yun lang, dahil maulan, inulan kami nung aming second day kahapon, hindi namin nagawa. But okay lang, something to consider and something to come back to, 'di ba? Yung pagbabike dito sa itong Citadel. So itong Citadel, ito yung kanilang ito yung parang nila, palasyo nila. So dito nakatira yung kanilang emperor. So yung emperor nila, yung Nguyen Dynasty, dito yon. So it reigned for more than 100 years until Ho Chi Minh declared independence, I think in 1945 if I'm not mistaken, and then naging socialist or communist country sila. So hindi ko alam yung difference noon, pero basta yun. Hindi na sila imperialism or hindi na sila monarchy. Yun, hindi na sila ganon yung kanilang form of government. Naging socialist na. So anyway, so we'll try to enter at para makita natin gaano ka-vast itong imperial palace, imperial city ng ng Hue. So itong makita na rich talaga yung history nila. Kasi 'di ba, 1800s, even during the French Revolution, meron silang mga emperor. Pakita ko sa inyo, ang laki ng flag na to, natutuwa ako sa flag nila, oh. Ano yan, mabigat yan, no? Oh. Kita nyo ba? Ayan, oh, ang laki ng flag nila, oh. Parang ganyan ba kalaki yung sa Luneta? Yung parang sa... mas malaki to. Mas malaki ba to? Oo. Naalala niyo sa Luneta, guys? Yung controversial flagpole doon. Parang ganyan kalaki o mas malaki to. Hindi ko lang sure. So ito na, pasok na tayo. Kanilang pinakapasok entrance doon sa Imperial City. So, pag pumasok ka dyan, may entrance ng 200,000. So, sa ngayon, ang daming tao dito. Actually, kahit dito ka lang sa labas, parang okay na kasi pwede ka na magka-picture. Pero nasilip ko yung loob. Mukhang maganda siya, ma-garden siya. And syempre, doon yung mga historical building and yung pinaka-palace nila ng mga emperor. Ngayon, ang daming preparation nangyayari dito sa Hue. Kasi pala, sa September 2, that's gonna be next week, Tuesday, is their National Day. So, yun yung celebration ng kanilang Independence Day. Tama pala ako, September 2, 1945, when Ho Chi Minh declared independence ng Vietnam. So, ayan. So, kaya ang daming preparation dito. Para may stage na pinipare
Siguro may concert. Tapos, on September 2, lahat daw ng national monument dito sa WE is free of charge. So, kung nandito kayo ng September 2, ang swerte nyo. Kasi, free lahat. Kaso lang, syempre, ang daming tao that time. Kasi nga, Independence Day at National Day nila. And, for sure, marami mga pupunta dito from all over Vietnam. Hindi man siguro mga foreigner, but yung from the provinces of Vietnam, mga rural area, would come here in the city to celebrate their National Day. Okay, so ikot-ikot lang tayo, tapos punta tayo sa isang coffee shop siguro, tapos Dong Ba Market. Okay, after the Citadel, so nag-grab lang tayo. Going here to another cafe. It's a Cafe Mua, M-U-A. Itong cafe na to, ano lang, mga 5 minutes lang, or less than pa nga from the Citadel, via Grab. And very affordable din. Yung coffee nila is nasa 30,000 lang, yung kanilang salted coffee. And it's another retro vibe cafe, retro themed cafe here in Hue. Kagabi yung ano natin, pinuntahan natin na cafe is a retro vibe din. So ito ganun din. So siguro nga dahil maraming mga student dito, maraming mga cafe na ang gaganda. So ngayon naman tikman natin yung coffee nila dito sa cafe na ito. So ang in-order ko ay another salted coffee, of course, because we are in Hue. Pardon my chan. So, ito yung salted coffee. Tikman muna natin yung kanilang cream. Tikman natin yung cream nila. Parang lasang chocolate. And then, let's put the ice. Then, let's mix it. Iba yung quality ng salted coffee ng mga nasa cafe like this, and iba yung quality ng coffee ng mga nasa side street lang. Of course, mas high quality yung mga nasa cafe kasi their coffee is brewed, no? Samantalang yung mga nandun sa mga street, although masarap yun, don't think me wrong, masarap siya, but yung kape nila, yung ready-made na, yung brewed na ng matagal, hindi ko alam kung nabibili sa supermarket yun kasi pag nakikita ko parang coffee syrup na lang siya na sobrang tapang, tapos lalagyan ng ice saka ng salted cream sa taas. Dito kasi pag mga cafe, binubrew talaga nila. And take note, pareho lang ng presyo. Ang average price ng nasa side street na cafe, 25,000 to 30,000. Samantala yung average price ng mga coffee, salted coffee sa mga coffee shop is nasa 30 to 35,000. Konting lang yung difference. And exceptional yung sa Cafe Mue kahapon kasi yun 15,000 lang and brewed coffee siya. So ito tikman natin. After we stir it, let's taste it. Para mas creamy siya and medyo light yung coffee, yung caffeine na nalalasahan ko, medyo light as compared dun sa Coffee Mue dun sa coffee shop natin kagabi. Pero still, masarap pa rin siya. Siguro medyo hindi siya dark. Siguro yung pagka-roast niya ay hindi ganun katapang. So let's enjoy our coffee here. I cannot say that this is the last coffee, although this is our last day. We'll see kung makakahanap pa tayo ng coffee shop. Cheers. Cheers lang. Ay, sa'yo, masarap ba? Ano ba yan? Sarap, na matcha. Hindi nga ako nagmamatcha pero na-tolerate ko yung... Talaga? Hindi kasi makape sila na usually chocolate lang siya or matcha. Usually chocolate. Pero dahil coconut, dahil lang silang cacao daw or yung chocolate powder, matcha in order niya. Okay guys, we'll enjoy our coffee and matcha. And then, mamaya punta tayo sa Dong Ba Market to have our lunch.
sa Dongba Market. And yung Dongba Market, as in talagang local market. At talagang ano, may mga fresh produce talaga, may mga yung mga ano lang, yung mga processed food na doon lang ginagawa, may mga pampasalubong. Meron sila doon ng mga ano, mga dried fruit, mga ganyan. Para siyang ano, para siyang wholesale sa atin. Tapos yung mga nagtitinda sa mga tindahan doon bumibili. Parang ganoon yung peg niya. Nakabili kami ng ano, ng dried mango na spicy. So mura lang kasi, parang 100,000 dong. Ay hindi, 200,000 dong per kilo. Nakabili lang kami ng mga 1/4 lang yung nabili ko. 50,000 dong. Bumili lang kami ng dried mixed vegetables na 25,000 dong lang. 1/4 kilo siya. Yung peanut na may sesame seed. Tapos yung parang menthol nila na nabili namin ng 100,000 dong for 10 pieces sa Hoi An. Dito 50,000 lang. So, mura doon. Yun lang gusto kong sabihin. Mura sa Dongba Market. But be prepared na mainit. At medyo may amoy. Baka kumapit sa damit niyo yung amoy. Dito sa, sa Hue, kahit walang araw, ang init. Yung, basta maalinsangan siya. Ganun yung feeling. Pawis na pawis na ako. Pero wala namang araw. Actually, ambon pa nga. Pero pawis na pawis ako. Maalinsangan dito sa lugar na to. But anyway, so nandito na kami sa, I think this is the last cafe for our Hue trip. This is Songshan Cafe. Malapit lang to sa hotel namin kasi doon kami susunduin ng aming limousine going back to Danang. So habang inaantay namin yung limousine, magka-coffee muna kami dito for the last time here in Hue. And for this coffee shop, I'm going to take a egg coffee. Sa'yo, anong in-order mo? Coconut and cocoa. Coconut and cocoa. So hot chocolate lang yun na may coconut. Ganun lang siya. Ako naman egg coffee. Kasi parang ito pa lang yung pangatlong egg coffee ko sa trip na to. Una yung sa Hoi An, yung unang coffee shop natin doon. Pangalawa yung nag-coffee making class tayo. And ito yung pangatlong egg coffee. Kasi egg coffee 'di ba kilala mismo sa Hanoi. Saka talaga kahit may egg coffee sa menu, sobrang sarap na sarap talaga ako sa salted coffee. Lahat yata ng salted coffee na tikman ko na dito. Yung sa street lang, sa mga cafe, natikman ko na lahat yung mga salted coffee. Kaya sobrang love na love ko ang salted coffee. So antay lang natin yung order natin. Hopefully mabilis lang kasi I think in 40 minutes darating na yung van natin. Yung limousine natin going to Danang. So, ito na yung order natin. Nakita ko sa inyo. Okay, so this is our egg coffee. Yan. Tapos, the usual, like yung kanina sa salted coffee natin, you're going to mix the ice. And bago yan pala, tikman muna natin yung yung parang salted, yung yung kanyang egg cream. Yung talaga lasa niya para sa akin talaga, guys, leche flan. Let's try the egg coffee here in, Songshan Villa. Good. It's like coffee with hindi mo malasahan yung itlog with with creme brulee. With leche flan. Okay naman siya. Medyo mas expensive lang to as compared to the salt coffee. And also the salted coffee is more abundant here in Hue and Danang and Hoi An. Simply because I think mas mahirap gawin tong egg coffee kaya medyo delicate siya. 'Di ba yung egg mabilis masira, ganyan. Kaya siguro madalang lang siya. Pero once in a while, nakikita ko siya sa mga coffee shop. Katulad ngayon, in-order ko na siya. Saka nag-salted coffee na tayo dun sa Muwa Cafe. Malapit dun sa may sita. So, we're going to enjoy our coffee. This is 32,000 dong. So, that's around, how much is that? 65 pesos? So, 70 pesos. Cheap, very affordable. But with high quality. Cheers!
Thank